For years, I struggled with procrastination. Kapag nag-aaral ako ng bagong skill, super excited ko sa umpisa. Nanonood ng videos, nagtitake ng notes, gumagawa ng plans. Iniisip ko na agad kung paano ko siya ia-apply sa buhay ko. Pero, dadating at dadating lagi sa punto na humihinto ako. Bigla na lang may resistance. Parang there's a part of me that don't want to continue anymore. And I interpreted that resistance as, hindi to para sa akin. Siguro, maling skill tong napili ko. Siguro, nasa maling path ako. Siguro, wala talaga akong disiplina sa sarili ko. Kaya, ang ginagawa ko, hihinto ako. Iiwan ko yung course, maghahanap ng ibang aaralin. Mag-e-enroll ulit, mag-uumpisa ulit, hoping this time will be different. At sa umpisa, exciting na naman, hanggang sa makarating na naman ako sa parehong stage. Yung stage na may resistance na naman. And this cycle repeated itself for years. To the point na naniniwala na ako na may mali sa akin. Na kulang ako ng disiplina, na hindi ako katulad ng ibang tao na kayang pumili ng isang direksyon sa buhay at maging successful doon. And honestly, nakakapagod, nakakahiya, nakakadismaya. Kasi habang paulit-ulit akong nagsisimula, pakiramdam ko hindi naman talaga ako umuusad sa buhay. Pakiramdam ko umiikot lang ako sa parehong lugar. Bakit ganito ko? Bakit hindi ko matapos yung mga bagay na sinisimulan ko? Bakit parang lahat nagmo-move forward, nagiging successful sa buhay, samantalang ako naiiwan? And for the past months, I decided, instead of running away from that resistance, I chose to sit down with it, to really feel it, to really listen to it, and ask, ano ba talaga ang gusto mo ituro sa akin? One of the moments na ginawa ko to was while studying high level. Sa totoo lang, it's so much fun for me to strategize and create process maps. Mag-isip ng iba't ibang scenarios, mag-analyze ng workflows and customer behaviors, magbuo ng systems. Kasi, for me, it felt like solving a puzzle. Pero, habang tumatagal, yung excitement ko na yun, nawawala. Pinalitan na naman siya ni resistance. Yung parehong resistance na ilang beses ko nang naranasan noon, yung resistance na dati ko nang ginagamit as a reason for me to stop. At doon ako natakot. Kasi naisip ko, eto na naman ba? Mauulit na naman ba? Iiwan ko na naman ba to? Maghahanap na naman ba ako ng ibang skill? Mag-uumpisa na naman ba ako sa simula? And honestly, ayoko na. Pagod na akong umulit sa ganitong cycle. Kaya, instead of umiwas, pipiliin kong harapin siya. And when I did, na-realize ko, hindi pala ako pinapahinto ni resistance. Meron pala siyang gustong ituro sa akin.
meron pala siyang gustong ipaunawa sa akin. Na habang gumagawa ako ng process maps and edge cases, hindi ko pala namamalayan na yung system na ginagawa ko lumalaki na nang lumalaki. To the point na naging super complicated na siya. Sobrang daming details, sobrang daming branches, sobrang daming iniisip. Na kahit ako mismo, ayoko na siyang balikan. Ayoko na siyang i-review. Kasi hindi ko naman na maiintindihan kung saan siya papunta. And that's when I finally saw the problem. Hindi pala disiplina ko ang problema. Hindi rin pala commitment ko ang problema. At lalong-lalo na, hindi pala ako ang problema. The problem was how I approach thinking and building systems. Na minsan, sa sobrang saya kong mag-isip, nakakagawa ako ng system na mas complicated kaysa sa kailangan. At habang mas nagiging complicated siya, mas lalo akong nawawala ng gana na balikan siya. Hindi dahil tamad ako, kundi hindi na pala siya compatible sa paraan ng pag-iisip ko. And for the first time, I stopped seeing resistance as evidence na may mali sa akin. I started seeing resistance as information. May gusto pala siyang sabihin. May gusto pala siyang ituro. For years, I thought what I needed was a better system, a better course, a better skill, a better path. Pero baka hindi doon nagsisimula ang lahat. Maybe, before we look for better systems, we need to understand the person who is going to use them. And the more I understand myself, the more I realize that the goal is not to force myself into a system, but the goal is to build system that works with me. And for me, that is the beginning of understanding myself. Maybe resistance wasn't trying to stop me. Maybe it was trying to tell me something about the way I think. And maybe that's true for most of our emotions than we realize. Maybe before we build better systems, we need to understand ourselves better. Because the systems we build can only support the parts of us we are willing to see. What have your struggles been trying to teach you about yourself?